Kwento ito ni Baste. 1962. Kalibo, Aklan. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Si Baste sa mga panahong ito ay 16 na taong gulang na. At may kapatid naman ito na nasa edad 7 taong gulang pa lamang. Yun nga lang, hindi ito nabigyan ng pagkakataon na mabuhay ng normal sa mundong ibabaw dahil may polio ito. At ang tinamaang bahagi pa ng buto nito na karamdaman ay ang kanyang likod. Kaya naman itong si Baste ay madalas na nananatili sa kanilang bahay upang bantayan o samahan ang kanyang kapatid. Paminsan-minsan naman ay iniiwan nila ito sa kanyang tiyahin pag may trabaho ito sa bukid. Masyado rin kasing abala ang mga magulang nito dahil ang tatay ni Baste ay siyang parang pinakapunong tagapangasiwa sa isang napakalawak na sakahin ng pinya. Pagmamay-ari ito ni Senyor Magallano. May lahing Espanyol pero Pilipino na rin ang kultura nito at pati pananalita. Sa mga panahong yon, kumbaga sa mga ninuno niya na lamang, namana ang malaking lupain na yun. Napataniman nga ng pinya na napakalawak. At ang nanay naman ni Baste noon ay naninilbihan sa bahay ni Senyor Magallano. Tagalaba, tagaluto, kasama ng iba pang katulong din na asawa rin ng ibang magsasaka ng pinya. Lahat yon ay puro tauhan ni Senyor Magallano. Nang may isang araw ng linggo, nagpatawag noon ng pagpupulong itong si Mang Agapito. Ito yung tatay ni Baste. Ang pagpupulong na yon ay dahil sa pag-uusap nila ni Senyor Magallano na may balak itong pagawan ng bakod ang buong papaikot ng kanyang lupain. Yung matitibay na kahoy ayon sa kanya para tumagal naman ito ng mga ilang taon. At hinihingi ni Senyor Magallano ang kooperasyon at tulong ng mga magbubukid na tumulong sa paggawa nun pag sumapit na ang araw na mag-uumpisa na ang gawaing iyon. Dahil magtatawag muna si Senyor Magallano ng ilang inhinyero para sa pagsusukat ng lawak ng kanyang lupain at malaman pa nila yung eksaktong boundary ng mga bakod nilang gagawin. Para na din sa iba ring nagmamay-ari ng lupa sa paligid nito. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay hindi ektarya mga kabagis, kundi milya-milya ang layo kung lalakarin mo ang buong lawak ng lupain ni Senyor Magallano. At napakalayo ng dulo nun kung iyong sisipatin ng iyong mga mata. Pero bukod naman sa balitang yon ni Mang Agapito sa kanyang mga kapwa magbubukid, iminungkahi rin nito na iwasan nilang magpunta muna sa isang sulok ng bukirin nila, sa lugar kung saan malapit na ang kakahuyan sa parten yon ng dulo ng bukirin. May mga ilan kasi sa mga trabahante ng bukirin ang nawawala. At ang mga kumakalat pa na balita ay malamang na nabiktima raw ito ng mga aswang. Noon kasi ay may mga kumakalat na balita sa baryo na may aswang talaga doon. Siguro ay nabalitaan nyo na ang nangyari sa dalawa nating kasamahan. Kailangan nating maging maagap. Hanggat hindi natin nahahanap ang dalawa at nalalaman ang dahilan ng pagkawala nila, kailangan nating maging mapagmasid. Bilin ni Mang Agapito sa mga kasama nito. Pero huwag kayong mag-alala. May ginagawa ng solusyon si Senyor Magallano para dyan. Kaya antayin na lang natin yon para sa kanyang hudyat. Paano? Bukas na lang ulit para sa mga gawain natin. Pagkatapos ng maikling pagtatalumpati ni Mang Agapito sa mga kapwa nitong magsasaka, at natapos na nga ang kanilang pagpupulong, naghiwa-hiwalay na rin ang mga manggagawa ng pinyahan.
Makalipas ang 1 buwan mula ng pagpupulong na yun, ay naghintay ang mga manggagawa ng pinyahan hanggang sa matapos ang mga inhinyero na sukatin ang lupa. Habang isinasagawa naman ng mga inhinyero ang pagsusukat sa lupa, may mga dumarating na noon na mahahabang tabla na galing pa sa mga nagtutroso na siya namang gagamitin ni Senyor Magaliano sa pagpapabakod nga ng malawak nitong taniman ng pinya. Ngunit lingid sa kaalaman ng nakakarami sa kanilang lugar, bukod sa mga makakapal na tabla na dumarating, meron din yung palaman na kung para sa mga kinauukulan o pulisya ay bawal. Dahil si Mang Agapito ang sumalubong sa ilang karga ng truck at ang mga kasama ng mga tabla, malalapad na kahon iyon na sobra-sobrang maliliit na parte ng tabla rin, yung mga pinagputulan kumbaga, at ang laman nun ay dayami, at sa loob ng dayami ay mga mahahabang baril. Balak armasan ni Senyor Magaliano ang iba niyang mga tauhan sa bukid dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang ibang tauhan. Dahil hindi niya alam kung rebelde ba ang dumukot sa mga yon o talagang may pumapatay sa mga ito na serial killer, o baka nga aswang ang bumibiktima sa mga ito gaya nga ng mga bali-balita. Pero para kay Senyor Magaliano, kahit ano pa ang mga nilalang na yon, para sa kanya, kailangan niyang matulungan ang kanyang mga trabahante na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya naisip nitong bumili ng mga armas kasabay ng mga kahoy para hindi halata. At ang mga baril nga na yon ang siyang sinasabi pa noon ni Mang Agapito na siyang ginagawa ng paraan ni Senyor Magaliano. Kaya may isang gabi na naman na nagpatawag ng pagpupulong si Mang Agapito. Pero sa pagkakataong ito ay kasama na si Senyor Magaliano sa pagtatalumpati sa mga trabahante ng kanyang bukirin. Mga ginigili kong kasamahang maglulupa, magandang gabi sa inyong lahat. Paano ko ba sisimulan? Dilingid sa kaalaman nyo ang pagkawala ng iba nating mga kasamaan. At wala din naman akong magawa dahil umarkila na rin ako ng mga tao para hanapin sila, pero lahat ng yon nabigo naman sa paghahanap. Kaya naisip kong bumili na lang ng mga armas para maipagtanggol ang mga sarili natin sa oras na may sumalakay sa inyo. Pero gusto kong ipabatid sa inyo na gayon pa man na may hawak na kayong mga baril, hindi ibig sabihin nun na maghahari-harian na tayo ng yabang dito sa lugar. Tandaan nyo na kinuha ko yan para lang sa kapakanan ng ating kaligtasan at hindi para sa karahasan. At isa pa, mag-uumpisa na pala tayo sa ating pagbabakod ng lupain. Kaya doble ingat na lang kayo mga kasaba. Paliwanag at bilin ni Senyor Magaliano sa kanyang mga trabahante. Nagpatuloy pa siya nung kausapin ang mga kasamahan nito ng gabing iyon kasama ni Mang Agapito para na rin mapagplanuhan nila ang isasagawang pagbabakod sa malawak na bukirin kung saan mag-uumpisa. At napagkasunduan ng mga ito na hatiin ang grupo nila sa dalawa para sa magkabilang dulo sila ng lupain makakapagsimula. Bale, magsasalubong na lang ang mga ito. Kinailangan naman noon ni Mang Agapito ang karagdagang pangtao para sa gawaing iyon. Kaya ipinakiusap niya kay Senyor Magaliano na magdagdag siya ng tao at kung maaari ay pasahuran na lamang niya ang mga makukuha niya. Agaran namang umuunon si Senyor Magaliano sa iminungkahi ni Mang Agapito. At isa nga sa mga kinuha nito ay ang kanyang sariling anak na si Baste. At yung nakababata niyang kapatid noon ay aalagaan muna ng nanay niya.
Sayang din kasi ang kikitain ni Baste na 5 sentimo kada araw. Nung mga panahon kasi na to, ayon pa kay Baste, ay malaking halaga na ang 5 sentimo. Pero bago naman sumama si Baste noon, ay may ibinigay na isang bato sa kanya ang kanyang ina. Yung kulay daw nun ay kakaiba dahil halos magkulay berde ang kulay nun. Pagkatapos ay may kasama na rin yung maliit na tela na siyang pinambalot niya din sa bato at may mga nakasulat sa telang yun na mga salita. At ang sabi ng nanay ni Baste na proteksyon daw niya yun sa mga masasamang elemento o mga kaganapan. Sakaling malagay sa panganib si Baste, ilaglag daw niya yung bato sa lupa. Tapos ay sambitin niya daw ang 9 na salita ng Diyos na nakasulat doon sa tela at tiyak na malulupig ang sino mang elemento o nilalang na gustong manakit sa kanya. Bakit naman may alam ang nanay nitong si Baste sa mga ganung bagay? Naitanong nyo? Dahil ang nanay ni Baste ay may karunungan sa pangungulam at panggagamot. At dumating na nga ang araw ng pagsisimula ng pagbabakod ng mga tabla sa bukirin. Nag-umpisa na sa magkabilang dulo nun ang 2 grupo ng magbabakod kasama si Baste. Medyo mabagal ang trabaho nun dahil sa hindi pa moderno ang mga ginagamit nilang mga kasangkapan sa pagtatrabaho. Matapos kasi nilang maihukay yung poste ng bakod, ay binubutasan pa nila yung kahoy upang maipasok ang mahabang tornilyo na siyang magpapakapit sa tabla na nakapahiga upang magsilbing bakod. Pati yun ay bubutasan pa nila syempre para magkadugtong ang mga yon. Kaya medyo mabagal talaga ang siste ng trabaho. Wala pa kasi silang gamit na dikuryenteng pambutas noon. Alam nyo yung manual na drill noon? Nakakita pa ako noon eh. Yung may handle na nakakurba na parang letter U. Tapos yun yung iniikot mo para bumaon yung talim. Ganon ang ginagamit nilang pambutas noon. At talagang mabagal. Kasi puwersa mo lang ang gagamitin mo habang iniikot mo pa yon. Hindi kasi uubra ang pako lamang sa mga kahoy na gamit nila. Dahil matitigas ang mga yon. Pangmatagalan kumbaga. Balik tayo sa kwento. Maayos naman ang mga ilang araw na gawain ng mga ito sa pagbabakod. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nakaabot na sila sa dulo, yung malapit sa kakahuyan. At doon yung napapabalitang nagkakawalan ng mga kasamahan nila. Dahil sa mura pa lamang ang edad noon ni Baste, itinuka na lamang siya ng kanyang ama sa pagbabaon ng pagkain sa mga manggagawa at pagbibigay ng tubig sa mga ito. Kaya't pabalik-balik si Bastinon. Kung nasa ang pwesto na ang mga naggagawa ng bakod, ay dun din tumutungo. Tapos aalis na naman at pupunta sa kabila upang maghatid ng mga kakailanganin ng mga yun. Kaya't kung saan may mas malapit nun na pagkukunan ng tubig, ay dun na lamang siya tumutungo. Hanggang sa pagparitot paparoon niya na nakasakay sa kariton. Nang malapit na ito sa dulo, nandun kasi ang ama niya at ang mga kasama nito. Nang madaan ito malapit sa magubat na bahagi. Parang nakarinig siya noon ng agos ng ilog o tubig. Agad itong napaisip na kung may ilog doon at malinis yung umaanod sa parting yun, baka pwedeng doon na lang siya kumuha ng tubig. Mas malapit na yun, diba? Itinabi ni Baste ang kanyang kalabaw sa makahoy na lugar na yon kasama nung kariton at sinundan nito ang tunog ng pag-anod ng ilog. Nang mapasok niya ang gubat na yun, nag-iba ang pakiramdam ni Baste. Dahil ang init kasi sa labas ng gubat, kaya't sa pagpasok niya doon, ang lamig ng pakiramdam niya. Dahil sa sobrang silong ng lugar,
Tapos preskong presko talaga. Ayon pa kay Baste, iba yung lamig doon. Dahil kahit tanghaling tapat sa sobrang yabong ng mga puno, parang patakip silim na nung pumasok siya doon. Pero paalas 12 pa lang ng tanghali yun. Naririnig niya pa rin ang pagtunog ng ilog noon. Kaya sinundan pa rin niya ang tunog na yon at sa pakiramdam niya ay malapit na siya. Dahil sa papalakas ng papalakas ang tunog ng anod. At nung hinawi niya ang matataas na damo sa isang parting yon ng gubat, doon ay nakita niya ang isang napakalinis na ilog. May mga malalaking bato dito at maliliit. Kitang-kita mo yun dahil sa linaw ng tubig. Natuwa agad itong si Baste dahil sa may malapit na itong mapagkukunan ng tubig. At agaran na nga itong tumalikod upang kunin ang taro na nakalagay sa magkabilang dulo ng kawayan. Doon sa kariton na kanyang daladala, yun kasi ang ginagamit nito sa kanyang pag-iigib. Sa mga ilang minuto ay nakapag-igib nga ng tubig itong si Baste. Pagkatapos nun ay tumuloy na ito sa kinaroroonan ng kanyang ama dahil sa hinihintay na nila ang hatid nitong pagkain at tubig. Nang makarating na si Baste sa kanyang ama. Oh, ay, bakit ngayon ka lang anak? Gutom na kami. Bati pa ng kanyang ama sa kanya. Oh, tay, sumaglit kasi ako sa ilog. Nag-igib na rin ako ng tubig. Napakalinis ng tubig dun eh. Ano ka mo? Ilog? Wala namang ilog dito anak. Sang ilog yung sinasabi mo? Dun ho oh. Sa loob ng gubat? Wika pa ni Baste sa kanyang ama. Naku anak, bakit ka pumasok doon? Anong nakita mo sa loob doon? Sunod-sunod na tanong ni Mang Agapito. Sinabi lang naman ni Baste kung anong nakita niya at yun nga ay ang ilog lang. Pero nagtaka naman si Baste sa sinabi ng kanyang ama nung habang kumakain na sila. Sa tinagal-tagal ko dito anak, wala pa akong nakikitang ilog dyan. Mga 2 o 1 beses ko palang napapasok ang gubat na yan. Dahil ayon kay senyor, parte pa rin yan ng lupa nila. Kaso merong bumabalot na hiwaga sa gubat na yan na hanggang ngayon ay di maipaliwanag ni senyor sa akin. Dahil hindi rin naihabilin ng mga magulang nito sa kanya kung ano ang nandiyan dyan sa biglaang pagkamatay nila. Kaya hiniwalay na lamang yan at hindi na lang ginalaw ni senyor ang parte ng lupain na yan. Kinilabutan si Baste sa mga nalaman niya sa kanyang ama at nanatili na lamang itong tahimik dahil hindi naman siya talaga nagsisinungaling. Nakita niya yung ilog at hindi pa nga niya sinabi na nung nag-iigib na siya doon, nakatanaw pa nga siya ng mga ilang bahay sa tawid ng ilog na para bang may nananahan doon. Pero pinagkibit balikat na lamang yon ni Baste at kinalimutan. At sa isip niya, hindi na lamang siya babalik doon para mag-igib. Hanggang sa dumating na ang dapit-hapon. Ginabi na noon ang buong pangkat ni Mang Agapito sa pag-uwi dahil sa pagsisinop pa nga ng mga gamit nila. Dumating din yung isa pang kariton nun na kasamahan nila upang 2 ang masakyan ng mga ito. Kukulangin kasi kung yung kariton lang ni Baste ang gagamitin nila. Sa makatuwid ay nandun pa rin si Baste dahil inantay niya ang kanyang ama. Maya-maya pa ay nagbiyahe na ang mga ito papauwi hanggang sa matapat sila malapit sa gubat. Gabi na iyon. Pero may dala naman silang hasag, yung binobombahan na gasera. Halos magkasabay noon ang 2 kariton na nakapako sa kalabaw dahil maluwang naman noon ang daraanan sa bukid.
nang bigla na lang lumamig yung simoy ng hangin. Tapos, nagkaroon ng maraming hamog sa daraanan ng mga ito. Sige lang naman sa pagbugaw nun si Baste sa kalabaw. Pero habang tumatagal, ay padami ng padami yung hamog. Hanggang sa di na nila makita yung mismong lupa na kanilang tinatahak. Napatigil yung dalawang nagmamaneho ng kalabaw o yung kariton. Dahil, Ibigay niyo sa amin ang bagitong yan at makakalis na kayo. wika ng isang boses ng matanda sa kalagitnaan ng makapal na hamog. Ani nagmulang yung korte ng katawan nito doon sa makapal na hamog. May isang matanda na nagsalita sa di kalayuan sa mahamog na parte ng daan. Agad naman na bumaba si Mang Agapito sa kariton na nakasakay sa minamaneho ng kanyang anak. Manong, sinong bagito po ang tinutukoy nyo? Tsaka gabi na ho ah. Ano po bang meron? Manahimik ka, lalaki. At makinig ka. Hindi mo kami kilala. Kaya ibigay nyo ang bagitong nag-iigib ng tubig. Yung nakapasok sa ginawa naming sa bulag. Doon naman ay napagtanto ni Mang Agapito na ang tinutukoy ng matanda ay si Baste, na kanina ay nagkukwento na kumuha ng tubig sa ilog. Kaya nagtanong ulit ito sa matanda na ang tono kung magsalita ay panay galit. Pero mahinahon pa rin si Mang Agapito na nagtanong ng, Manong, ang tinutukoy niyo po ba ay ang aking anak na nakasakay dito sa kalabaw? Anak mo pala yan. Oo, ang tinutukoy ko ay ang pagitong yan. Isang kalapastanganan sa kasunduan ang ginawa niya. Kaya kailangan niyang magbayad. Ha? Sandali. Anong bayad? Bakit? May renta bang ilog na yon? Praktikal na tanong naman ni Mang Agapito kasi hindi niya alam kung ano yung tinutukoy ng matanda. Pilosopo! Wala kang alam, Agapito. Matagal na rin kitang kilala. Nagulat ka, no? Kilala kita. Matagal na panahon na nasilyado ang lugar na yan sa kasunduan mula pa sa angkan ng mga Magalyano at sa amin. At ang kasunduan, ang sino mang mangangahas na pumasok sa gubat na yan at makakita sa aming lugar, kahit na di sinasadya, ay kailangan nang mawala para sa pinangangalagaan naming sikreto. Nanaas ang kilay ni Mang Agapito sa narinig nitong salita ng matanda na mawala. Anong ibig niyang sabihin? Papatayin yung anak niya? Yun ba yung pinag-uusapan nila? Manong, kung nagbibiro ka lang, buti pa. Umuwi na kayo. Kaya hindi kami handang makinig sa iyong pagkapayaso. Dahil gusto na rin namin makauwi sa aming mga bahay. Bigkas ni Mang Agapito pero sumagot yung matanda na, Mukha ba akong nagbibiro, Ginoo? Aba, hindi rin ako nagbibiro. Salita agad ni Mang Agapito habang nagsasalita pa lang ang matanda. Pre, yung barel. Salita pa ulit ni Mang Agapito sa kasama nito. Sabay kasa ng mahabang digatilyong armas nila na bigay ni Senyor Magalyano. Hindi ako nagbibiro, tanda. Kung gusto mo ng gulo, hindi pa ako pumapatay pero, kung ang pinag-uusapan ay ang anak ko, baka ngayon palang papatay na ako. Salita ni Mang Agapito na mainit na ang ulo.
kasi natatagalan na sila masyado doon dahil sa matandang yon. Yan ba ang pinagmamalaki mo? Hindi tatama yan, Ginoo. Sa salitang yon ng matanda, nahawi na ng alimpuyo ng hangin ang makapal na hamog na siyang tumatakip sa buong katawan nito at muka. Dahil naman sa liwanag ng hasag na kanilang dala, kasama ng liwanag ng buwan, ay nakita ng mga trabahante ang pagmumuka nung matanda. Parang sunog ang balat nun. Tapos yung buhok nito ay parang alambre na sa sobrang tigas kung titignan mo. Dahil dikit-dikit na yung buhok nito, yung parang dreadlocks, pero hindi na naliligo ng ilang taon. Tapos ay malalaki ang tenga nito na parang sa baboy. At yung bunganga niya, sa sobrang laki ay halos umabot ito sa kanyang tenga, na may mga nakausling pangil na parang sa aso. Lahat ay patulis at napakarungis din ng itsura nito. May lupa-lupa pa sa damit niya At yung mga kamay nito ay napakahahaba. Tapos halos umabot na yun hanggang tuhod. At iba yung lapad ng mga palad nun at mga kuko na napakalalaki. Mukhang solidong-solido pa ang mga yun. Kaya biglang napasigaw yung isang trabahante ng, "Balbal! Balbal! Mga makalumang balbal ang mga yan!" Agad naman na naalerto itong mga kasamahan ni Mang Agapito dahil sa pagsigaw ng isa nitong kasamahan. Agad na nagkasa ng kanya-kanyang baril ang mga kasama niya. Sa takot naman ni Baste, agad na bumaba na ito sa kalabaw na minamaneho nito. Tinulungan pa siya ng kanyang ama sa pagbaba na nagmamadali. "Dito ka! Dito ka sa likod ko, nak!" Agaran naman na sumunod si Baste sa sinabing yun ng kanyang ama. Anong klaseng nilalang ang mga ito? Salita pa ni Mang Agapito na pabulong sa sarili habang itinututok na ang baril sa matandang yon. Pero nagulat pa sila. Nang maya-maya pa, may mga lumabas pa mula sa dilim na katulad ng itsura nung matanda. Nasa 9 o 12 na ang bilang ng mga yun. Dumami sila. At dun lang din nila napansin na may mga buntot pala ang mga yun. "Ngayon, patas na ang laban, Ginoo!" Sa salitang yon nung matanda, sa sobrang gimbal at takot ng isang kasama ni Mang Agapito, walang ano-ano ay sanginig nito. Nakalabit niya ang gatilyo ng kanyang baril. "Aswang! Aswang!" Sa bilis naman ng pangyayari, mabilis na nagsipulasan ang mga aswang upang takbuhan ang mga tinggang nagliliparan, kasi nadala na rin yung iba sa pagpapaputok ng isa ng kanyang baril, kaya pumutok na rin sila. Maya-maya pa ay hindi na nila mahagilap ang mga aswang na yun dahil sa kanilang pagpulasan. Pero parang wala naman silang tinamaan kasi wala naman silang nakitang nakahandusay doon sa mga nilalang napatay. Mabilis na nawala ang mga yun. Maya-maya pa ay nakarinig naman sila ng pagtunog ng lupa na para bang may kumukot-kot ng mabilis dito kasi medyo yumayanig-yanig pa yung inaapakan nila. Sandaling nanahimik silang lahat pagkatapos ng bigla ang pagpapaputok nila. Kaya naman, pinapakiramdaman nila yung tunog ng lupa nang biglang sumigaw na lang yung isang nakahawak ng baril na trabahante. Naiputok-putok pa niya yung kanyang baril.
may kumaladkad dito mula sa lupa at hinatak ito patungo sa dilim, at pagkatapos nun ay hiyaw na lang ng pagdurusa ang kanilang narinig. Dumoble na ang takot ng mga ito sa kanilang narinig at nasaksihan. Yung mga aswang na yon ay dumadaan sa lupa. Nang bigla namang napasigaw yung isa nitong kasama dahil sa may papalapit sa kanya sa pag-umbok ng lupa na parang may gumagapang doon. Putok, pinutukan nila yung umumbok na lupa na mabilis na gumagalaw paabante. Kaya bigla namang tumigil yun. Umakyat kayo! Umakyat na kayo sa kariton! Salita ni Mang Agapito sa mga kasama nito dahil napagtanto niya na kumukot-kot nga sa lupa ang mga kalaban nilang mga aswang. Nagmadali namang umakyat ang mga kasamahan nito sa dalawang kariton at binuhat na ni Mang Agapito si Baste upang iakyat sa kariton at kung sino na lang sa kanila ang sumakay sa kalabaw upang magmaneho. Hey! Hey! Bilis! Bugaw ng mga ito sa dalawang kalabaw. Alis na tayo! Bilis! Salita pa ni Mang Agapito dahil kahit may mga baril sila, hindi talaga sila tatama kung nasa loob ng lupa ang kanilang mga kalaban. Sa madaling sabi, sila yung umatras kasi hindi nila alam kung anong mga demonyo o lalang ang kanilang mga kaharap. Habang tumatakbo nun ang kalabaw ay may mga humahabol pa sa pag-umbok ng lupa na parang ang may gumagapang. Sige naman sa pagpapaputok noon ang mga trabahante sa lalapit na nilalang mula sa lupa. Kasi parang pinupuntirya pa nung mga nilalang na yun yung dalawang kalabaw para patirin o pigilan ang mga yun. Nagpatuloy na ganoon na minuto ang nangyayari. Panay ang hambalos ng mga nagmamaneho ng kalabaw dito upang tumakbo ang mga yon hanggang sa makalayo na ang mga ito. Isang bangungot ang nangyari kay Baste at sa ama nito, pati yung mga kasamahan nila. Hindi sila makapaniwala na may ganong nilalang. Oo nga't nakatakbo sila ng gabing iyon sa mga ito. Pero paano na ang paggawa nila ng bakod? Babalik pa ba sila sa dulo ng bukirin na yon? Yun yung mga katanungan sa isipan ng mga ito. Pero nang gabi din na yun ay nalaman naman ni Senyor Magaliano ang nangyari dahil sa dumiretso ang mga trabahante sa kanya upang ipaalam ang kanilang natuklasan sa lugar na yun ng lupain nito. Ganun ba? Salita ni Senyor Magaliano sabay buga ng usok ng kanyang malaking tabako. Sabay parang nag-iisip ito ng malalim. Agapito, maaari ba kitang makausap ng masinsinan? Sige po, senyor. Tugon ni Mang Agapito. Paano ko ba sisimulan? Matagal na panahon na ang kwentong to, Agapito. Sa mga ninuno ko pa. Hindi ko alam na totoo pala sila. Nasabi na yan ng mga magulang ko noon. Pero hindi ko na ikinikwento sa inyo dahil hindi naman talaga kapanipaniwala na may mga ibang nakatirang nilalang sa gubat na yon. Tsaka isa pa, ayaw kong magkaroon kayo ng takot sa inyong mga puso habang nagtatrabaho dito. Kaya nga hindi ko na rin ipinagalaw yung lupain na yon. Sa tingin mo,
Sila rin kaya ang dahilan ng pagkawala ng iba nating kasamaan? Hindi ko po sigurado, senyor. Pero maaaring ganun na nga ho. Tsaka ang sabi sa akin ni Baste, ay nakita daw siya na ilog. Salita pa ni Mang Agapito na pinipiga-piga pa ang hawak niyang sombrero. Ganon? Yung ilog? Parang natatandaan ko na ang sinabi ng aking ama na may kasunduan daw sila ng mga nilalang sa mga yon, na hindi sila gagambalain pa sa lugar na yon ng kagubatan, kapalit ng katahimikan ng lahi ng aswang sa lugar. At doon ay may ginawa nga silang salamangka upang itago ang buong loob ng gubat na yon, kasama ang ilog at kanilang lipi. Pero sa kasamang palad ay may mga nakakapasok pa rin na mga tao doon na di sinasadya sa salamangkang ginawa nila, gaya ng iyong anak. At ang kasunduan pa daw ay pag may nakakita sa lugar na yon, kahit na di sinasadya, ay sa kanila na ang buhay nito. Maswerte nga yung anak mong si Baste at nakalabas pa siya at nakapag-igib pa ng tubig Mantakin mo. Gaya ng kwento mo, hindi siya nagalaw agad ng mga yon. Ay, malaking problema nga to, Agapito. Nagising natin ang lipi ng mga demonyong yon. Senyor, di ano hong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin ang lugar na yon? Magandang tanong, Agapito. Ni kailanman ang mga taong sumusuko ay di nananalo o nagtatagumpay. Matalinhagang salita ni Senyor Magaliano. Kaya, Agapito, hindi tayo susuko sa mga ganong klase ng nilalanglang. Bakit? Sino ba sila para maghari-harian doon? Wala naman silang titulo para sabihin sa kanila ang lugar na yon. Doon siguro, pwede. Dahil wala pang mga gamit ang tao sa mga ninuno ko. Pero ngayon, hindi na pwede sa akin yon. Tapos na ang kasunduan at ang mga ninuno ko lamang ang mga nakausap nila. At may tangan ng kasunduan na yon. Hindi ako, Agapito. Kaya ihanda mo lahat ng ating mga kasamaan. Pati ang isang grupo, Agapito. May mga armas pa tayo dyan at mga bala. Susugod tayo bukas sa lugar na yon at dadalhin natin si Baste. Dahil isa siya sa kayang pumasok sa salamangkang ginawa nila. Opo, senyor. Maikling tugon ni Mang Agapito sa kanyang amo. Hindi naman na sumagot noon si Senyor Magaliano at humithit na lamang ito ng kanyang tabako. Kinaumagahan, itinigil muna ng mga trabahante ang trabaho at naghanda ang mga ito para sumugod sa gubat. Kasama si Baste, armado na ang lahat ng mga ito, kasama si Senyor Magaliano. Ano? Handa na ba kayong lahat, mga kasama? Tayo na. Tayo dapat ang manaig at hindi ang mga halimaw na yon. Salita pa ni Senyor Magaliano noon na nakasakay pa sa kanyang kabayo. Doon ay sumulong ang buong grupo ni Mang Agapito sa lugar sa dulo ng bukirin upang palayasin ng tuluyan ang mga nilalang na kanilang mga nakaharap nung nakaraang gabi. Pagdating nila sa lugar, sabay na naglakad ang mag-ama patungo sa sinasabi ni Baste kung saan siya nag-igib ng tubig. Nasa likod nila noon si Senyor Magaliano pati ang iba pang kasamahan nila. At sinabi na rin ni Baste sa kanyang ama noon na may mga nakita siyang bahay sa kabila ng ilog na kanyang pinag-igiban. Sandali pa ang lumipas. Tay, dito lang yun eh. Bakit wala na ngayon? Hindi ako pwedeng magkamali. Salita ni Baste sa kanyang ama na parang naguguluhan ng mga oras na yun. Dahil wala na yung nakita niya nung nakarang araw, pati yung ilog. Kaya naman naghanap pa sila ng naghanap
sa gubat na yun. Pero sa isang oras na kanilang pagsusuyod, wala silang nakita na tubig o nitunog man lang ng ilog. Naiinip na noon si Senyor Magaliano dahil kahit anong halughog nila na ginagawa sa lugar ay wala talaga silang makita na kabahayan. Kaya nagpasya noon si Senyor Magaliano na umuwi na at bumalik na lang sa susunod daw na araw. Pero may naalala si Baste na bilin ng kanyang ina tungkol dun sa bato at konting tela. Wala naman siya sa alanganing sitwasyon noon. Pero 'di ba, sabi naman ng kanyang ina, pangontra yon ng masasamang elemento o mga nilalang. Ay, tay, sandali lang po. May gagawin lang po ako. Sige, magmadali ka at uuwi na tayo. Tugon ni Mang Agapito kay Baste. Hinugot ni Baste yung bato sa kanyang bulsa at nilaglag niya iyon agad sa lupa. Pagkatapos ay binasa niya yung 9 na salita ng Diyos sa maliit na tela. Tinuruan siya ng nanay niya kung paano basahin yon. At pagkatapos niya yung mabasa, naramdaman na naman ni Baste ang kakaibang lamig sa loob ng gubat. At doon naman ay narinig na ng lahat ang malakas na pag-anod ng ilog. Senyor, naririnig niyo ba yon? Napalingon ang lahat dahil parang sa ginawa ni Baste, nabuksan ang isang takip na salamangka sa lugar na iyon. Anong ginawa mo, anak? Anong ginawa mo? Tanong pa ni Mang Agapito kay Baste. Wala naman, itay. Sinunod ko lang yung sinabi ni nanay dito sa bato na to. Ipinakita ni Baste yung bato sa kanyang ama. Pati yung tela na may nakasulat na 9 na salita ng Diyos ayon sa kanyang nanay. Pero habang ginagawa yon nung mag-ama, sumigaw yung isang kasama nila ng, "Senyor! Senyor! Nandito sila!" Sa pagtawag nung isang kasama ng mga ito, ay agad na lumapit ang mga yun dito. At doon ay nakita nila ang isang ilog nga. Sa kabila nun ay mga tao na kakaiba ang itsura. Tapos ay bigla na lang may sumigaw mula doon na isang lalaki. "Mutya! Mutya! May naglaglag ng mutya sa lupain natin!" Salita nitong isang lalaki sa mga kasamahan niya sa kabilang ilog. Nang biglang may lumabas naman na matanda. Nakilala iyon ni Mang Agapito. Pero parang nanghihina na ang itsura nito. Mga tampalasan! At nagawa niyo pang bumalik dito kasama ang batang yan! Hindi naman umiimik ang grupo ni Senyor Magaliano at Mang Agapito sa mga yun. Bagkus ay, "Agapito, sila ba yan?" Tanong ni Senyor. "Sila yan. Sila na nga yan, Senyor." Tugon ni Mang Agapito. Tinapon ni Senyor Magaliano ang kanyang tabako, sabay apak dito ng madiin. "Paputukan sila!" Wala nang salisalita pa mula sa grupo ng mga magpipinya. Pinaulanan nila ng bala ang buong lipi ng mga aswang na mga yun. Habang pumuputok naman nun si Mang Agapito, medyo nagtataka siya nun dahil yung mga maliliksi na kumukutkot sa lupa kagabi ay halos hindi na makagalaw. Na para bang tinanggap na lang yung mga bala na nagliliparan. At sa mga ilang sandali ay namatay ang ilan sa mga iyon. Meron ding nakatakbo pa, pero ang karamihan doon ay nalupig nila. Tumawid ang grupo ni Senyor at Agapito
matapos nilang paputukan ang mga yun. Tapos na ang kasunduan, tanda! Salita ni Senyor sa patay ng aswang sa kanyang harapan. Tinambak nila sa iisang bahay ang mga bangkay ng mga yon at sinunog. At yung mga nakatakas ay hinayaan na lamang nila. Habang nasusunog ang buong kubo na yon, napapaisip naman nun si Mang Agapito na siguro malaki ang naitulong nung ipinakita ni Basti sa kanya na isang bato at siyam na salita ng Diyos sa panghihina ng mga aswang. Mula noon ay kinuha ng muli ni Senyor Magaliano ang lupain na yon. At sa paglipas ng panahon ay unti-unti na ring nakalbo ang kagubatan dahil sa tinirikan na rin yon ng mga bahay ng mga manggagawa. Ipinamigay kasi yon ni Senyor Magaliano sa mga tapat nitong trabahante bago ito pumanaw, kung saan ang lupain na yon ay minsan nangyari ang isang kasunduan.